Excuse me. Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Sagittarius sa buong taon ng 2025? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Kung hindi man mag-resonate sa inyo to, edi adjust nyo na lang ang video, hanapin nyo to kung hindi pa rin, edi dito na ito. Ang last deck. Ano to? So, parang tungkol to sa reconciliation. Ang dating kasi may indecision tungkol dito. Pero medyo conflicting tong dalawang energy. Sana ganito na lang. 'Di ba? Para may sudden change. At maganda yung ending. Dahil pag nagkabati sila, hindi na sila mag-aaway ulit. Long lasting o everlasting na yung connection with a friend yan o karelasyon. Kaya lang kasi the tower yung dulo. So parang nalito ako. Kung sasabihin ko ba yun? Yung sinabi ko kanina, hindi. Kasi ang dating dito, ito yung reconciliation doubt. Diba? Yung decision to. Na pag ganyan kasi yung scenario, parang dating, kung makikipag-ayos, masisira lang ulit. Diba? Kaya medyo kalanganin ako. Ang dating kasi, away-bati ito. Na para bang magsasayang lang ng panahon kung makikipag-ayos. Kasi masisira lang ulit ang connection dahil the tower nga. Pero syempre, hindi naman lahat ay tatamaan ng reading na to. Diba? So, para malaman natin kung tatamaan ba kayo ng reading na to, so, alamin natin yung pinag-ugatan ng problema. Kasi, hindi naman lalabas tong temperance kung walang nangyaring problem. Kumbaga, ito kasi yung reconciliation card natin. So, ibig sabihin, may nangyaring problem. Ngayon, dahil may two of souls tayo, ito ay pwede may kinalaman sa duality, confusion, indecision, o doubt. Kaya doon ako nag-come up sa ganong klaseng conclusion. Anyways, alamin natin, ano bang naging problema, di ba? O magiging problema kasi pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Maybe due to financial issues. O literal na ghosting. O iniwan na sa lamig.
Left in the cold kasi yan eh. Left out in the cold. Yung 5 of Pentacles. So, yun yung mga possibility ng problema dito. Ulitin ko. Financial issues, ghosting, left out in the cold. Ibig sabihin, iniwan ka ng panahon na kailangan mo ng tulong. Yung isa, ghosting. Bigla na lang naglahong parang bula. O pwedeng due to insecurities. Pwede rin kasi yung 5 of souls. 5 of pentacles ay may kinalaman sa insecurities. O may nawala sa kanyang something like money, kanyang gamit o trabaho. Whether kayo mismo yon nakaranas ng ganong problema tapos iniwan kayo. O kayo yung iniwan dahil sa sinabi kong yon. So sabihin natin may hardship nga eh. May difficulty na nangyari. Kaya nag-away. Pero kung ganun yung mga sinabi ko kanina, dito sa 5 of Pentacles, yun yung naging problem. Eh, wag na nating asahan na magkakaayos pa kung makikipag-ayos yung person na to sa iba sa inyo, whether friendship to o relasyon. At ganun yung naging tema, naging problema, eh, kasi medyo alanganin nga to. Ang 10 of Pentacles natin kung siya ang nauna bago yung Tower. Kasi ang tingin ko nga, magiging masaya. Sabihin natin, magkakaayos pa. Tapos ito, masisira na naman. Na hindi siya worth it. Anyways, ito. Para malaman natin kung para sa inyo ba itong reading o hindi. Ito, clue natin. So, yung clue natin pwedeng tumama sa inyo, sa person nyo. O sa kakilala nyo. Kasi, pwede rin namang sa kakilala nyo to tumama. Kung di man sa inyo. So, sabi, same height as you, man, unhealthy habits, Asian. So, ibig sabihin, ito yung connection dito with a friend o a relation, pares silang Asian. May lalaki tayo. So, ito rin siguro yung possible reason ng separation and healthy habits. Pero again, ito, magkasing height. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo if it's sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. May lalaki, oh. So, ito siguro yung ex of ex-friend o ex-lover. Kasi malaki chance na kayo yung iniwan dito. O yung iba sa inyo. Kaya dagdagan pa nga natin. Ito ay tsura. Oval face. Black o African American. So kanina sabi ko parehong Asian. Dahil meron na tayo nito.
Pwede ring American, pero black o African yung lahi. So, ibig sabihin black American. Hindi siya white American, specifically black o Asian. O, ganyan yung ano, connection. Yung isa, black American. Tayo, Pilipino. Siyempre, Asian. So, again, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Ngayon, kung hindi naman nag-resonate sa inyo yan, ito. May iba pa tayong ano, clue. Zodiac sign naman. Sagittarius, isa sa water sign, Cancer, Scorpio, Pisces, Libra. Anyways. Oh! Kapwa niya pala, Sagittarius to. Sagittarius reading nga pala tayo. Hindi ko nang malimutan. Messenger. Falseness. Edi fake news to. So, yun nga, yung kaninang sabi ko, kung i-didikit natin sa kaninang reading, yung unang deck. Fake reconciliation to. Kaya lang gusto makipag-reconcile siguro dahil may gustong makuha o benefits na gustong mabalik o perks. Parang hidden motive. Kaya lang gusto makipag-ayos kasi may gusto siyang makuha sa iba sa inyo. Like power, influence, money, energy, effort. Basta ganun. Kundi yung money, baka nga energy. Energy ng iba sa inyo. Kung ano yung benefits na makukuha niya, service. Ganun. Pero kung hindi natin to ididikit sa unang deck, ito lang talaga itong pangalawa. Itong messenger at falseness. So, i-expect natin ang gossip o fake news. Ano yan? Kasi ano may mensahe tayo. Ito falseness di not true. So, fake opportunity. Pwede rin, alamin nga natin, bakit ganyan? Ano yan? Tungkol saan ba to? Scam siguro. Beware. Ano to? Excuse me. Pwede kasi itong misleading na message o information. Actually, betrayal na nga to Dahil dishonesty yung kinalabasan nito. Na kunwari, may someone na parang magpapanggap na super sad niya, na nagre-regret, guilty daw kuno, in pain daw kuno. Ano to? Na-partneran ng 6 of Wands. Medyo conflicting. So, tungkol saan to?
Yun nga, success. Parang gusto niyang i-win back yung iba sa inyo sa pamamagitan ng gaslight, pangga-gaslight. Aha. Na kunwari pa-victim kuno, pa-victim siya. Gagawin niya lahat ng drama para bumalik yung iba sa inyo, sa taong to. Dahil nga may gusto siyang makuhang benefits eh. Na para bang pag nakuha niya na yun, wala na siya. Mawala ulit o babalik na naman siya sa dati. So, para siyang magbibigay ng fake hope. Kala ng iba sa inyo, good news, pero fake news pala. Kunwari, gustong gusto kayo. Parang love bomb na to kasi. Ila-love bomb kayo nito. Ilulur pabalik. Tapos ayun, pag nakabalik na kayo, yung iba sa inyo, ayun, back to toxicity na naman. Balik ulit siya sa dati niyang gawin. Lahat ay puro pagpapanggap lang. So, ang toxic ng connection, grabe. Pero tingnan natin kung ano bang klaseng connection to, kung relasyon ba to o friendship kasi case-to-case basis naman. So, relasyon ba to? Yes or no? Yes, kasi ang no, ito, no. Ganito, yes. Ayun o, makikipag-ayos na o. Di ba kanina pa sinasabi, compromise, peaceful resolution moving on, compromise, communication, ending conflict. Pero lahat ay drama lang. Sad to say. So, relasyon to. Pero tingin ko lahat sila magkakarugtong. Oh my God. Pero maganda na rin to na may warning yung iba sa inyo, di ba? Na wag na nga pabalikin ng taong to. Lalo na kung ang bida ay babae. Lalaki yung kanyang person. O depende kung lalaki rin yung nanonood kasi mayroon din namang LGBTQ, di ba? Pero yung ex-lalaki kasi gustong bumalik, yung pala may hidden motive o hidden agenda. Dahil medyo sad to, kukuha ko ng ibang deck. Kuha tayo ng pampagood vibes. Teka. Lagyan lang ako dito ng ibang deck. Yan lang. Sobrang laki kasi nitong deck na to. Bihira ko to gamitin kasi nga ang laki. Pero don't worry. Maganda naman yung picture eh. Nga lang hirap siya i-shuffle. Saka ano to, maganda yung message. Anyways, anong advice o extra message sa ganitong klaseng sitwasyon? Let's just deal with today. You can deal with tomorrow. Tomorrow. You are doing enough. It's going to be okay. Ano to? Ito. Hey, you matter. Thanks for existing. Kuha pa ba tayo ng dalawa? Kasi ang short ng message. Ito. Trying your best is all that matters. The rest will fall into
place. At ang huli, stay soft. The world may be cold, but we don't have to be. Kaya pala siya polar bear. Ito pa tayo na iba. Ito. Basahin ko na lang, madali na maintindihin. Kuha ko dito ng 3. Oh, 3 na yata to. 2 lang. Pay attention. Notice repetitious signs and your inner guidance, as this can yield valuable information. Let yourself receive. Allow others to give you loving care. Receive without guilt or apologies. Ito maganda. Make a wish. This is a magical moment. Make a wish and enjoy its manifestation. So, may maganda pa rin naman palang mangyayari, di ba? At least, sa taon na to. So, depende sa kung anong gusto nyong i-wish. Pero, malaki ang chance na mamamanifest ng iba sa inyo ang kanilang dinidesire. Kaya, make a wish na sa taon ng 2025. Anyways, hanggang dito na lang. Diba? Ito na.